Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hentil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng Kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng tao, at sa ngayon pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo, sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, sapagkat siya ay Diyos ng lahat, yamang iisa ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maliwanag nating narinig, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Nagkasala ang mga hintil. Kilala nila ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng kalikasan, pero hindi niya siya sinamba. Nagkasala din ang mga Hudyo. Binigyan sila ng batas ni Moises upang makilala ang Diyos, pero hindi naman nila ito sinunod. Sa halip, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Nagkasala tayong lahat at pinakita sa ating lahat ang habag ng Diyos. Pinawalang sala tayo, pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang pagpapawalang salang ito ay sa pamamagitan ni Jesus. Kaya kailangan tayong manalig sa Kanya. Nagiging matuwid tayo hindi dahil sa ating mga gawa, kasi sa atin lang hindi natin matutupad ang kautusan. Pinapawalang sala tayo kung kilalanin natin ang kagandahang loob ng Diyos na pinakita sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Tanggapin natin si Jesus ng buong pananalig. Kilalanin natin ang Kanyang ginawa at mahalin natin siya. Hindi tayo karapat-dapat pero inalay niya ang Kanyang sarili para sa atin. Makasalanan pa tayo, namatay na siya para sa atin. Kaya ang pananampalataya kay Jesucristo ay hindi lang pananampalataya sa Kanya, kundi pananampalataya sa Kanyang pag-ibig sa atin.
Ang Diyos ay hindi lang para sa mga Hudyo na nakakaalam ng kautusan. Siya ay Diyos ng lahat. Kaya ang lahat ay makakalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Manalig tayo kay Jesus. Hudyo man tayo o hintil. Nakakapag-aral man sa Catholic school o hindi. Kasama man sa isang organisasyon ng simbahan o hindi. Manalig tayo at mahalin natin si Jesus at tayo ay maliligtas. Kaya ang kaligtasan na hindi dahil sa ating gawa, ito ay biyaya, ito'y kagagawa ng Diyos. Ang ating gawain ay buksan natin ang ating sarili sa Kanya. Salvation is first and foremost grace. Kaya ang una nating attitude sa harap ng kaligtasan o pagwalang sala sa atin ay pagpapakumbaba na may pasasalamat. Salamat o Jesus at iniligtas mo kami. Naniniwala kami sa iyong pag-ibig sa amin. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.